Naranasan mo na ba ang magtiwala ng buong puso sa isang taong itinuring mo ng pamilya? Ngunit sa huli ay sa kanya rin pala manggagaling ang wawasak sa iyong payapa at ligtas na tahanan. Ang kwentong ito ay tungkol sa isang pamilyang pinaligiran ng lihim at pagtataksil sa sarili nilang pamamahay, kung saan ang tanging nakakita sa katotohanan ay ang walang malay at musmos na paningin ng isang 3 taong gulang na bata. Tunghayan natin mga kahuana tels, ang masakit na kwento ng pagtataksil na nagtago sa ibabaw mismo ng kanilang mga ulo na nag-iwan ng malalim na sugat sa kanilang mga puso. Sa isang tahimik at eksklusibong subdivision sa lungsod ng Antipolo, nakatayo ang isang magandang 2 palapag na bahay na pagmamay-ari ni na Andrew at Patricia. Si Andrew ay isang abalang civil engineer na halos araw-araw ay nasa mga gusaling kanyang ipinapatayo. Habang si Patricia naman ay isang senior accountant sa isang malaking kumpanya sa Makati. Sa kabila ng kanilang tagumpay sa karera, ang tunay na kayamanan para sa mag-asawa ay ang kanyang 3 taong gulang na anak na si Leo. Naiwan ang malalim na lungkot sa puso ni Patricia nang pumanaw ang kanyang ina. 2 taon na ang nakalilipas dahil sa malubhang karamdaman. At nang dahil sa trahedyang iyon, naging napakaselan ni Patricia sa pagpili ng taong mag-aalaga sa kanyang pamilya. Dito pumasok sa kanilang buhay si Yaya Rosa, isang 45 taong gulang na babae na inirekomenda ng isang malayong kamag-anak. Mabait, tahimik at masipag si Yaya Rosa. Mula sa pagluluto ng masasarap na ulam hanggang sa pagpapanatili ng kalinisan ng 2 palapag na bahay, walang maipipintas sa kanya ang mag-asawa. Masigit pa rito, ipinadama ni Yaya Rosa ang pagmamahal sa munting si Leo na para bang sarili niya itong apo. Kumpare, napakaswerteng tao nyo kay Yaya Rosa. Wika ng kapitbahay nila na si Don Manuel nang minsang dumalaw ito sa kanilang bahay. Mabait, marunong sa bahay, at kitang-kita mong alagang-alaga si Leo. Napakagandang ngiti ang isinagot ni Andrew habang nakatingin kay Yaya Rosa na nooy masayang pinapakain si Leo ng lugaw sa lamesa. Sobra nga po ang pasasalamat namin, Don Manuel, tugon ni Andrew. Mula nang mawala ang ina ni Patricia, si Yaya Rosa na ang naging sandigan namin dito sa bahay. Hindi na namin siya itinuturing na iba. Pamilya na ang turing namin sa kanya. Lumapit si Patricia habang nagdadala ng juice para sa bisita at pumasok din sa usapan. Tama ka dyan, mahal. Alam mo, Yaya Rosa, nako, kung wala ka rito, baka nabaliw na ako sa pag-aayos ng trabaho ko at sa pag-aalaga kay Leo. Napakalaki mo talagang biyaya sa amin. Yumuko ng kaunti si Yaya Rosa. Bakas ang pagiging mapagkumbaba sa kanyang muka. Nako, Ma'am Patricia, Sir Andrew, wala po yun. Napakabuti niyo pong amo sa akin. Maliit na bagay lang po ang paglilingkod ko kumpara sa kabutihang ipinapakita niyo sa akin araw-araw. Huwag mo na kaming tawaging amo, Yaya Rosa. May halong lambing na sabi ni Patricia. Ate Rosa na lang. Sanay na si Leo na Ate Rosa ang tawag sa'yo. Maraming salamat po, ma'am. Sagot ni Yaya Rosa na may kasamang magiliw ng ngiti. Pangako po, aalagaan ko si Leo at ang bahay na ito na parang sa akin na rin. Tila napakapayapa ng lahat. Walang anumang bakas ng pag-aalinlangan sa mga puso ni na Andrew at Patricia. Para sa kanila, natagpuan na nila ang pinakamatapat at mapagkakatiwalaang kasambahay sa buong mundo. Ngunit sa ilalim ng payapang tabing na ito, may isang madilim na lihim na unti-unting nabubuo sa loob ng kanilang sariling tahanan.
Pagkalipas ng ilang buwan, nagsimulang mapansin ni Patricia ang kakaibang kilos ng kanyang anak na si Leo. Si Leo ay isang masayahing bata na mahilig maglaro ng mga kotse-kotsehan sa malawak na hallway ng ikalawang palapag ng kanilang bahay. Sa dulo ng hallway na to, eksaktong sa tapat ng pintuan ng silid-tulugan ng mag-asawa, may isang hugis parisukat na pintuan sa kisame, ang attic access o ang lagusan patungo sa bakanteng espasyo sa ilalim ng bubong. Isang hapon habang nag-aayos ng mga papeles si Patricia sa kanyang kwarto, narinig niya na biglang tumahimik si Leo sa hallway. Nang lumabas siya upang tingnan ng bata, nakita niya itong nakatayo sa gitna ng daanan, nakatingala at nakatutok ang munting daliri sa kisame. "Leo, anak, anong ginagawa mo dyan?" Tanong ni Patricia habang lumalapit sa bata. Hindi lumingon si Leo. Mananatili siyang nakatitig sa kisame. "Mama, doon, may taas." Kumunot ang noo ni Patricia at tumingala rin sa kisame. Wala naman siyang nakikitang iba kundi ang puting pader at ang saradong pinto ng lagusan patungo sa kisame. "Anong mayroon doon, anak? Wala naman, di ba? Baka may ibon lang sa bubong o kaya naman ay pusa." Malambing na tanong ni Patricia habang kinakarga ang anak. Nagpumiglas ng kaunti si Leo at muling itinuro ang kisame. Sa pagkakataong ito ay may halong takot sa kanyang mga mata. "Hindi, Mama. Ate Rosa, tago doon." Natawa ng kaunti si Patricia sa sinabi ng anak. Inisip niya na baka naglalaro lamang ang bata ng hide and seek kasama ang kanyang yaya. "Naglalaro ba kayo ni Ate Rosa ng tagu-taguan sa kisame? Nako, napakataas naman nun para akyatin ni Ate Rosa, baby." Pumasok mula sa kusina si Yaya Rosa. May dalang baso ng gatas para kay Leo. Nang marinig niya ang pag-uusap ng mag-ina, bahagyang natigilan ang kanyang mga hakbang, ngunit mabilis ding nakabawi ng ngiti. "Nako, Ma'am Patricia." Pumasok sa usapan si Yaya Rosa na may bakas ng pag-aalala sa boses. "Kanina pa po talaga itinuturo ni Leo ang kisame na yan. Baka po may naglalakad na daga o kaya ay tuko sa loob ng kisame. Alam niyo naman po ang mga bata, napakalikot ng imahinasyon. Baka nakarinig ng kaluskos kaya natakot." Inabot ni Yaya Rosa ang gatas kay Leo. Lumapit siya sa bata at hinawakan ang kamay nito. "Leo, gutom lang yan, baby. Inom ka muna ng gatas. Walang tao sa kisame, ha? Wala roon si Ate Rosa." Subalit sa halip na kumalma, lalong yumakap si Leo sa leeg ng kanyang ina. Tinanggihan niya ang gatas at muling itinuro ang kisame. "Ate Rosa, lagay bag doon." Tumingin si Patricia kay Yaya Rosa. "Ano raw yung inilalagay mong bag sa itaas, Ate Rosa?" Natawa ng mahina si Yaya Rosa. Ngunit kung susuriing mabuti, may kaunting panginginig sa kanyang mga labi. "Nako, Ma'am Patricia, baka po noong isang araw yan, noong nag-aayos ako ng mga lumang bag sa cabinet. Nakita po siguro ako ni Leo na nagtataas ng mga lumang gamit sa itaas ng closet sa kwarto niya. Kaya akala niya ay sa kisame ko inilalagay. Alam niyo naman po ang salita ng bata. Nagkakabali-baligtad pa." Napatango si Patricia. May punto nga naman si Yaya Rosa. Si Leo ay 3 taong gulang pa lamang at madalas talagang magkamali sa paglalarawan ng mga bagay-bagay. "Sa bagay, Ate Rosa," sabi ni Patricia. "Sige, pakisuyo na lang na pakainin siya ng merienda. Baka napagod lang sa paglalaro." "Opo, Ma'am Patricia. Ako na po ang bahala sa kanya," sagot ni Yaya Rosa habang kinuha si Leo sa bisig ni Patricia. Ngunit bago pa man maibaba si Leo, muling tumingin ang bata sa kisame at sa pagkakataong ito, umiyak na ito ng malakas.
Mama, ayaw doon. Natatakot ako. Dahil sa reaksyon ng bata, nagsimulang makaramdam ng takot si Patricia. Gayunpaman, dahil sa labis na tiwala kay Yaya Rosa at paniniwalang imahinasyon lamang yon ng isang bata, ipinagwalang bahala niya ang amba ng kanyang kutob. Pagkalipas ng 2 buwan, nagsimulang magkaroon ng kakaibang alitan sa tahanan ni Andrew at Patricia. Hindi na katulad ng dati na napakapayapa ng bahay. Unti-unting napapalitan ng pagdududa at pag-aalala ang kapaligiran. Isang gabi, habang nag-aayos ng kanyang mga gamit si Patricia para sa kanyang biyahe sa trabaho sa susunod na araw, hindi niya matagpuan ang kanyang mamahaling diamond ring na pamanang ibinigay sa kanya ng kanyang yumaong ina bago ito pumanaw. Andrew, tawag ni Patricia na may halong taranta sa boses. Nakita mo ba yung singsing ko sa ibabaw ng dresser? Yung ibinigay ni Mama? Pumasok si Andrew sa kwarto mula sa balkonahe. Hawak ang kanyang telepono. Hindi, mahal. Baka inilagay mo sa loob ng iyong jewelry box. Hinalugog ko na ang buong jewelry box, Andrew. Wala talaga. Nanginginig na boses ni Patricia. Yun na lang ang tanging alaala sa akin ni Mama na palagi kong suot-suot. Mabilis na pumasok si Yaya Rosa sa silid nang marinig ang sigawan. Ano pong nangyayari, Ma'am Patricia? Bakit po kayo nagtatalo? Ate Rosa, yung singsing ko, na ginto, na may brilyante. Nakita mo ba habang naglilinis ka rito sa kwarto? Tanong ni Patricia, na puno ng pag-asa. Humawak si Yaya Rosa sa kanyang dibdib, na tila ba labis na nagulat at nasaktan sa katanungan. Naku po, Ma'am Patricia, wala po akong kinukuha. Naglilinis po ako dito araw-araw pero kailanman ay hindi ko po pinapakialaman ang alahas nyo sa ibabaw ng lamesa. Ate Rosa, hindi naman sinasabi ni Patricia na kinuha mo. Pagtatanggol ni Andrew sa kasambahay. Baka lang kamo naisip mo kung saan mo na ilagay habang nag-aayos ka. Wala po talaga, Sir Andrew. Umiiyak na sagot ni Yaya Rosa. Baka po naisama nyo sa bag nyo noong huling labas nyo, ma'am. O kaya po ay nahulog sa ilalim ng kama. Naghanap silang tatlo sa buong kwarto. Lumipas ang 2 oras, ngunit walang singsing na natagpuan. Hindi doon nagtapos ang kawalan. Pagkalipas lamang ng 3 linggo, ang paboritong vintage watch naman ni Andrew na iniregalo sa kanya ng kanyang kumpanya ang nawala sa kanyang study table. Kasunod noon ay ang 2 sobre ng pera, mga perang nakalaan para sa pambayad sa renovation ng bakod ng kanilang bahay na nagkakahalaga ng higit 50,000 piso. Hindi na ito tama, Patricia. Galit na sabi ni Andrew habang nakaupo sa sopa sa sala. Hindi maaaring nagtatain ng pera at gamit ang bahay na to. May pumasok ba dito? May magnified trespassers ba? Andrew, paano magkakaroon ng magnanakaw mula sa labas? Walang sira ang mga pinto at bintana natin. May mga CCTV tayo sa labas at wala namang nakikitang pumapasok. Sagot ni Patricia, nasa lubong na ang mga kilay. Kung walang pumasok mula sa labas, ibig sabihin, may nagnanakaw mula sa loob. Mariing sabi ni Andrew. Napatingin silang dalawa sa kusina kung saan naguhugas ng pinggan si Yaya Rosa. Narinig ng kasambahay ang usapan, kaya mabilis itong lumapit sa mag-asawa. Umiiyak at nagmamakaawa. Sir Andrew, Ma'am Patricia, huwag niyo po sana akong paghinalaan. Hagulgol ni Yaya Rosa habang nakaluhod sa harapan nila. Matagal na po ako dito sa inyo. Kailanman ay hindi ako nagka-interes sa mga gamit nyo. Kung gusto nyo po, alugugin nyo ang bag ko at ang silid ko sa ibaba. Nagalit si Patricia kay Andrew dahil sa pagpapahiwatig nito. Andrew, sobra ka naman. Kilala natin si Ate Rosa.
3 taon na natin siyang kasama at itinuturing na nating pamilya. Bakit mo naman siya paghihinalaan? Hindi ko siya pinaghihinalaan, Patricia. Pero kailangan nating maging praktikal, giit ni Andrew. Sino pa ba ang tao rito sa bahay? Tayong 3 lang at si Leo. Nakalimutan mo na ba kung paano niya alagaan ang anak natin? Depensa ni Patricia. Kung magnanakaw si Ate Rosa, matagal na niyang ginawa yan. Patawarin niyo po ako, sir, ma'am. Patuloy na iyak ni Yaya Rosa. Kung hindi na po kayo nagtitiwala sa akin, handa na po akong umalis. Ayoko pong maging sanhi ng pag-aaway niyong mag-asawa. Dahil sa awa at sa matagal na pagsasama, napayakap si Patricia kay Yaya Rosa. Hindi, Ate Rosa. Huwag kang aalis. Nag-aalala lang si Andrew dahil sa mga nawawalang gamit. Walang aalis. Tumingin si Andrew sa kanyang asawa at sa kasambahay bago bumuntong hininga at lumabas ng bahay upang palamigin ang kanyang ulo. Ngunit habang nagaganap ang emosyonal na eksenang ito sa sala, sa dulo ng hagdanan sa ikalawang palapag, nakatayo ang munting si Leo. Nakatitig ang bata sa kanila at muli ang kanyang munting daliri ay nakaturo sa kisame sa taas ng hallway. Ate Rosa, nakaw! Tago taas! Bulong ng bata sa kanyang sarili. Ngunit walang sino man sa matatanda ang nakarinig sa kanya. Isang hapon ng Biyernes, umuwi ng maaga si Andrew mula sa kanyang construction site dahil sa malakas na buhos ng ulan at pagkakaroon ng blackout sa isang bahagi ng lungsod. Si Patricia naman ay wala pa din dahil may late meeting ito sa kanyang opisina. Nang pumasok si Andrew sa bahay, narinig niya ang lakas ng iyak ni Leo mula sa ikalawang palapag. Mabilis siyang umakyat sa hagdanan upang tingnan ang anak. Nakita niya si Leo na nakatayo sa gitna ng hallway, basang-basa ng pawis at buong lakas na umiiyak habang itinuturo ang pintuan ng kisame. Leo, anak, anong nangyari? Nag-aalalang tanong ni Andrew habang nilalapitan ng bata at kinakarga ito. Papa, Papa, sigaw ni Leo habang nakayakap ng mahigpit sa leeg ng kanyang ama. Ate Rosa, tago uli, tago kisame, pasok po itaas. Ha? Anong sinasabi mo, Leo? Nasaan si Ate Rosa? Takang tanong ni Andrew. Umalis po, Sir Andrew. Biglang narinig ni Andrew ang boses mula sa ibaba. Si Yaya Rosa pala. Nakatatapos lang pumasok sa pinto sa ibaba. May dalang mga plastic bag ng gulay mula sa palengke. Lumapit si Yaya Rosa sa hagdanan, medyo hinihingal. Naku sir, umalis lang po ako sandali para bumili ng sangkap sa tinola sa tindahan sa kanto. Iniwan ko po si Leo na natutulog sa kwarto niya. Nagising po siguro at natatakot dahil walang ilaw at kumukulog. Tumingin si Andrew sa kanyang anak. Si Leo ay ayaw pa rin tumigil sa pag-iyak at lalong itinuturo ang attic hatch sa kisame. Di, Papa, giit ng bata na halos mabulunan sa pag-iyak. Ate Rosa, dalabag mama, akyat hagdan bukas kisame. Doon tago. Kita, Papa, kita. Napatigil si Andrew. Tumingin siya kay Yaya Rosa at pagkatapos ay tumingin sa kisame. Sir Andrew, alam niyo naman po na guni-guni lang yan ng bata. Mabilis na sabi ni Yaya Rosa na may kasamang pilit na ngiti. Natakot lang po siya sa kulog at sa dilim kaya... Ate Rosa, tumahimik ka muna. Malamig na sabi ni Andrew. Ang boses niya ay walang anumang emosyon, ngunit may halong matinding kapangyarihan. Ibinaba ni Andrew si Leo at pinaupo sa gilid ng hagdanan. Dito ka lang, Leo. Huwag kang aalis. Pumunta si Andrew sa bodega sa ibaba at kinuha ang pinakamahabang aluminum ladder at isang malakas na heavy-duty, rechargeable flashlight. Binuhat niya ang hagdan pataas sa ikalawang palapag habang nakatingin sa kanya si Yaya Rosa na tila balisa
at hindi mapakali. Sir Andrew, huwag niyo na pong akyatin yan. Pakiusap ni Yaya Rosa. Nanginginig na ang boses. Marami pong alikabok at baka may mga nakatagong usok o insekto dyan. Masama po sa baha. Bakit ka natatakot, Ate Rosa? Tanong ni Andrew habang itinatayo ang hagdan eksakto sa ilalim ng lagusan ng kisame. Gusto ko lang siguraduhin kung may pusa o daga gaya ng sinasabi mo. O baka naman gustong patunayan ng anak ko na tama ang sinasabi niya. Sir, pakiusap po. Lumapit si Yaya Rosa at hinawakan ang braso ni Andrew. Ngunit itinulak ito ng bahagya ng lalaki. Inakyat ni Andrew ang hagdan. Hawak niya ang flashlight sa kanyang kanang kamay. Nang makatapat na siya sa hugis parisukat na pintuan ng kisame, napansin niyang may kaunting alikabok na nakuskos sa paligid ng hawakan nito. Isang patunay na kamakailan lamang ay may nagbukas nito. Huminga ng malalim si Andrew at dahan-dahang itinulak ang pintuan ng kisame pataas. Ang amoy ng lumang kahoy, alikabok at amag ang agad na sumalubong sa kanya. Isinilip ni Andrew ang kanyang ulo sa madilim na espasyo sa ilalim ng bubong at inilawan ang paligid gamit ang malakas na flashlight. Sa unang tingin, puro mga kahoy na balangkas at pagitan ng mga pader ang kanyang nakita. Ngunit nang iikot niya ang ilaw sa sulok na malapit sa pagitan ng dalawang malalaking borador ng bubong, napatigil siya sa kanyang nakita. Doon, nakatambak ang ilang malalaking itim na garbage bag. Mabilis na gumapang si Andrew pa itaas sa kisame. Binuksan niya ang unang plastic bag. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa matinding gulat at galit. Sa loob ng plastic bag ay nakatago ang nawawalang diamond ring ng kanyang asawa, ang kanyang vintage watch, ang dalawang sobra ng pera na hindi pa nababawasan, pati na rin ang iba pang mga mamahaling alahas ni Patricia na hindi pa man lang nila napapansing nawawala. Hindi lamang yon, may mga mamahaling branded bags, mga mamahaling gamit na pilak, at maging ilang mamahaling relo na ibinigay nila sa mga kaibigan na inakala nilang nawala sa biyahe. Diyos ko, bulong ni Andrew. Nanginginig ang katawan sa matinding galit at pagkabigo. Nang mga sandaling yon, dumating naman si Patricia mula sa trabaho. Nagtataka siyang pumasok sa bahay na walang ilaw at narinig ang ingay sa ikalawang palabag. Mabilis siyang umakyat. Andrew, anong nangyayari dito? Bakit may hagdan? Tanong ni Patricia habang nakikitang nakadungaw ang ama ng kanyang anak mula sa kisame. Inihagis ni Andrew ang isang itim na bag pababa sa sahig sa tapat ni Patricia. Nakabukas ang bag at kumalat sa sahig ang mga alahas, pera, at ang nawawalang singsing ng ina ni Patricia. Napatingin si Patricia sa mga gamit sa sahig at pagkatapos ay kay Yaya Rosa na ngayon ay nakaluhod na sa sahig, umiiyak at nagtatakip ng muka. Ate Rosa? Pabulong at basag na boses na sabi ni Patricia. Ikaw ang nagnanakaw sa amin? Bumaba si Andrew mula sa hagdan. Ang kanyang mga mata ay naninigas sa galit. 3 taon, Patricia. 3 taon nating pinakain, pinatira, at itinuring na pamilyang babaeng to. Dito niya iniimbak sa kisame ang lahat ng ninanakaw niya sa atin. Kaya pala palaging itinuturo ni Leo ang kisame. Dahil nakikita ng anak natin kapag nag-aakyat siya ng mga gamit sa gabi. Umiyak ng malakas si Yaya Rosa. Nagmamakaawa habang nakahawak sa mga binti ni Patricia. Ma'am Patricia, Sir Andrew, patawarin niyo po ako. Kailangan ko lang po ng pera. May sakit po ang anak ko sa probinsya. Patawarin niyo po ako. Huwag mo kaming daanin sa pakiusap at kasinungalingan. Sigaw ni Andrew. Ginamit mo ang pagmamahal at tiwala ng asawa ko
Ginamit mo ang kabutihan namin. Kinuha ni Andrew ang kanyang telepono upang tawagan ang mga pulis. Tatawag na ako ng pulis. Mananagot ka sa batas. Ngunit bago pa man maipindot ni Andrew ang numero sa kapulisan, may biglang narinig silang kakaibang kaluskos mula sa loob ng kisame. Isang kaluskos na tila mabigat na hakbang ng tao na naglalakad sa ibabaw ng mga kisame sa itaas ng hallway. Napatigil silang lahat. Tumingala si Patricia. Laganap ang takot sa kanyang muka. Andrew, ano yun? May tao pa sa itaas? Namilog ang mga mata ni Yaya Rosa sa labis na takot. Huwag kayong umakyat. Pabulong at nanginginig na pakiusap ng kasambahay. Hindi pinakinggan ni Andrew ang pakiusap. Kinuha niya ang isang matigas na kahoy sa gilid at muling umakyat sa hagdan. Hawak ang flashlight. Isinilip niya ang ilaw sa mas malalim na bahagi ng kisame, lampas sa lugar kung saan nakatago ang mga plastik ng nanakaw na gamit. At doon, naganap ang pinakamalaking gulat sa kanyang buhay. Sa pinakaloob na sulok ng kisame, kung saan may nakalatag na lumang kutsyon, mga basag na plato, at mga botelya ng tubig, may isang lalaking nakatago. Isang lalaking may mahabang buhok, madungis ang kasuotan, at may malaking tattoo sa leeg. Ang lalaki ay si Bong, ang anak ni Yaya Rosa, na matagal nang pinaghahanap ng batas dahil sa kasong robbery at frustrated homicide. Hindi lamang nagnanakaw si Yaya Rosa upang itago ang mga gamit sa kisame. Ang kisame ng pamilya ay ginawa rin niyang taguan ng kanyang kriminal na anak sa loob ng higit 3 buwan. Sa tuwing umaalis ang mag-asawa para magtrabaho, ibinababa ni Yaya Rosa ang kanyang anak upang kumain, maligo at magpahinga. At ibinabalik ito sa kisame bago dumating ang mag-asawa. Si Leo ay hindi lamang nakakita kay Yaya Rosa na nagtatago ng bag. Nakikita rin ng bata ang isang estrangherong lalaki na lumalabas at pumapasok sa kisame sa gitna ng gabi. Ano ba yan? Ano ba tong nangyayari? Sigaw ni Andrew habang mabilis na bumababa ng hagdan. May lalaki sa kisame, Patricia. Ilabas mo si Leo, bilis. Tumawag ka ng pulis. Nagkaroon ng kaguluhan. Nagtangkang tumakas ang lalaki mula sa kisame sa pamamagitan ng pagtalon sa hagdanan. Ngunit dahil sa dilim at sa pagkataranta, bumagsak ito sa sahig at nabalian ang binti. Si Yaya Rosa ay naghihiyaw sa pagmamakaawa habang ginagapos ng kapitbahay nilang si Don Manuel at ng iba pang mga barangay tanod na mabilis na sumaklolo nang marinig ang hiyawan. Sa loob ng kalahating oras, dumating ang mga pulis, pinalibutan ng bahay at formal na inaresto si Yaya Rosa at ang kanyang anak na si Bong. Pagkalipas ng ilang araw mula noong gabing yun, muling bumalik ang katahimikan sa tahanan ni Andrew at Patricia. Ngunit ito ay isang katahimikang may kasamang malalim na pagmumuni-muni. Nakatayo si Patricia sa hallway, nakatitig sa kisame, na ngayon ay sementado at nakatutok na ang isang bagong CCTV camera. Lumapit si Andrew mula sa likod at niyakap ang kanyang asawa. Hindi pa rin ako makapaniwala, Andrew. Pabulong na sabi ni Patricia habang lumuluha. Napakalapit natin sa panganib. Paano kung saktan nila si Leo? Paano kung sa gitna ng gabi ay bumaba ang lalaking yun habang natutulog tayo? Ligtas na tayo ngayon, mahal. Maayang tugon ni Andrew habang hinahaplos ang buhok ng asawa. Nasa kulungan na si Rosa at ang anak niya. Hindi na sila makapananakit ng iba. Lumapit ang munting si Leo sa kanila. Hawak ang kanyang paboritong laruang kotse. Tumingala ang bata sa kanyang mga magulang at ngumiti. Isang ngiting wala ng bakas ng takot. Tumingin si Leo sa kisame at pagkatapos ay tumingin kay Patricia. Mama, wala na bad guys taas? Lumuhod si Patricia at niyakap ng mahigpit ang kanyang anak habang patuloy sa pag-agos ang kanyang mga luha. Wala na, baby.
Wala na ang bad guys. Napakagaling ng baby ko. Pinaligtas mo si mama at papa. Isang malaking aral ang naiwan sa puso ng mag-asawa. Ang taong itinuring nilang pinakamagaling at pinakatapat ay siya palang nagdala ng panganib sa ilalim ng sarili nilang bubong. At ang tanging nagligtas sa kanila ay ang walang duwag at tapat na tingin ng kanilang maliit na anak na hindi nila agad pinaniwalaan. Ang kwentong ito ay nagiiwan sa atin ng isang malalim na pagmumuni-muni tungkol sa seguridad at tiwala sa loob ng ating sariling tahanan. Kadalasan, dahil sa ating labis na kabaitan at pangangailangan ng tulong, nakakalimutan nating maglagay ng hangganan sa mga taong papasukin natin sa ating buhay. Ang tahanan na dapat maging pinakaligtas na kanlungan para sa ating pamilya. Ngunit paano kung ang panganib ay nakatira na pala sa ibabaw mismo ng ating mga ulo? Huwag kailanman balewalain ang mga babala, gaano man ito kapeke o kaliit sa ating paningin. Lalo na kung ito ay nanggagaling sa ating mga anak. Huwag magbulag-bulagan sa labis na tiwala. Ang pagtitiwala ay ibinibigay, ngunit ang pagiging maingat ay pananagutan. Kahit gaano kabait o katagal ang isang tao sa ating tahanan, mahalagang manatiling alerto at maglagay ng tamang hangganan upang protektahan ang pamilya. Pakinggan at pahalagahan ang salita ng mga bata. Ang mga bata ay walang malay at hindi marunong magsinungaling tungkol sa mga bagay na nakikita nila na nagdudulot sa kanila ng takot. Huwag kailanman ipagbawalang bahala ang kanilang mga sinasabi o kilos, sapagkat madalas ay sila ang unang nakakakita ng katotohanan na hindi natin napapansin. Ang katotohanan ay palaging lalabas, anuman ang lihim o taas ng pagtataguan ng isang kasamaan o pagtataksil. Balang araw ay lalabas pa rin ito sa liwanag. Ang katapatan ay walang katumbas na halaga at ang pagtataksil sa tiwala ng kapwa ay may kaukulang parusa sa batas ng tao at sa mata ng Diyos. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? Makiki-comment naman sa baba kung ano ang iyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos, Kahuana Tales, ang aking storya. At sana po ay nabigyan po kayo nito ng isang magandang aral. Please like, share, and subscribe. And click the notification bell para palagi po kayong updated sa bago ko pa pong mga istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.